So makikita nyo, napakakintab na ulit niyan. Yan. So, yan. So, kamusta kayo guys? Nandito na naman ako at nagbabalik para sa panibagong DIY. Yan, isang panibagong DIY na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Pero bago ko simulan yung gagawin kong DIY para sa video ito, ay kung hindi ka pa napag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa mga DIY videos ko tuwing linggo. At may Facebook page na rin para tayo dyan guys. Yan, pwede nyo dyan akong i-PM kung sakali may mga katanungan kayo about sa mga DIY na aking ginagawa. So, ang gagawin natin para sa video ito ay maglilinis tayo ngayon ng bike parts. So, may gagamitin ako ditong mga products na gagamitin sa paglilinis ng aking bike parts. Yan. So, mamaya ipapakita ko na lang kung saang shop or magbigay na lang ako ng link sa description kung saan nyo pwedeng mabili yung ating gagamiting products. Ano pang hintay natin? Simulan na natin. So guys, nandito ngayon sa first step. At kung mapansin nyo, meron na ako ditong plastic na lalagyanan. So, itong lalagyan na to ay yung magsisilbing parang magiging planggana natin. Yan. So, kasi wala tayong makitang pwedeng gamitin na planggana kasi halos lahat ay ginagamit sa bahay. So, ang lilinisin nating mga bike parts ay unahin muna natin to. Yan, meron ako ditong chain guard. Yan. Makikita nyo, napakadumi talaga niyan. Kadena. Yan. Makikita nyo guys, napakaitim. Yan. So, titingnan natin mamaya kung malilinis natin to. Yan. Tapos, syempre, yung ating sprocket. Yan. So, yan guys magkakaroon tayo ng before and after dito. Yan, makikita nyo, napakadumi talaga. Puro oil. Yan. So, ang gagamitin nating product, yan, may share ako sa inyong product guys. Nabili ko to sa Shopee. So, ito, tatlo to guys, tatlo. Yan. So, yan. All-purpose degreaser. So, ito ang gagamitin natin para dito matanggal yung mga oil tsaka yung grasa. Tsaka itong Cepal Bike Pro Lube. Yan, ito gagamitin natin mamaya pagkatapos nating malinis. Tapos itong premium shampoo. So ito nga palang tatlong to. Yan. Nabili ko to sa Shopee sa halagang 149 pesos. Yan. So yun guys, no, murang-mura kasi tingnan nyo to. 500 ml na to, yung degreaser na to. Yan. Tapos, itong shampoo ay 250 ml. So, yan. Matagal-tagal na rin itong magagamit. Tapos, itong Pro Lube pa natin ay ilang ml ba to? Ayan, 125 ml. Yan, matagal-tagal na rin itong magagamit. Yan, sa murang halaga, 149. Yan. Ipa-flash ko na lang dyan sa screen kung ano yung pangalan ng shop. So, not sponsored to guys Yan. Pero sa may-ari ng shop or sa may seller, yan, baka naman. So, joke lang. So, yan. Sisimulan na natin. Titignan natin kung gaano kabisa itong kanilang product na all-purpose degreaser. Yan. So, dito nga pala sa lalagyanan guys. Yan. Mas okay na yung medyo malaki ang ating gamitin. Yan. Napulot ko lang to yung plastic na to So, siguraduhin nyo lang na walang butas. At syempre, gagamit tayo dito ng gloves kasi kung makikita nyo, nagkaroon tayo ng onting oil. Kaya para hindi na malagyan ng sobrang daming oil ng ating mga kamay, yan, gagamit tayo dito ng household gloves. Yan. So, yan guys. So, itong gloves na to ay makakatulong para sa protection ng ating mga kamay para dito sa ating degreaser. Yan, kasi panigurado to
ay maraming chemical na nakahalo dito. Yan. So, simulan natin. Sprayan muna natin. So, nakalak yan. Open lang natin yan. Yan. Okay. So, yan guys. Yan. So, medyo dinamihan natin yung ating pag-spray. Yan. Tapos, iwan muna natin to ng mga 10 to 15 minutes. Ito lang ang napansin ko dito sa degreaser na to guys. Mabango siya nung una, pero pag tagal-tagal ay medyo tumatapang yung amoy. Yan. Kaya, ang mapapayo ko lang sa inyo na pag mag-spray kayo nito, lalo pagka sa kulob, ay mag-face mask na lang kayo. Kaya naman, gawin nyo yung process na to sa open area. So, yan lang na guys, no? Wait lang muna natin to. Bababad lang muna natin to at babalikan natin to mamaya. Okay? A few moments later. So, ito na guys. Yan. So, dito nga pala, ay, di ba sinabi ko kanina na 10 to 15 minutes ko lang siyang ibababad. Pero, napagdesisyonan ko na ibabad ko na siya ng 1 oras. Kaya, yan. So, ito, nakababad to ng 1 oras. Yan, lahat to. So, kung makikita nyo, yung degreaser parang putik na. Yan. Yan, makikita nyo. Yan, parang naging chocolate na talaga. Yan. So, yan. So, ang gagawin natin ngayon ay babrushin na natin to. So, sa pagbabrush guys, gagamit lang tayo ng lumang toothbrush. Yan. Kaya naman, kung wala kayong lumang toothbrush, ay kahit anong brush na pwede nyong gamitin. Yan. So, isa-isahin lang natin tong ating cassette na cogs. Yan, lahat ng parts. Pati na rin tong chain guard. Yan. Tapos yung kadena, titingnan natin. So, ayan. Sa tingin ko, hindi natin ito mapapaputiin yung kadena. Kasi makikita nyo, una pa lang ay talagang corroded na talaga. Yan. Hindi basta-basta matatanggal yung kalawang gamit ang degreaser. Pero lilinisan na lang natin to. Yan, sa abot ng ating makakaya. Yan. So, tingnan natin kung mapapaputi pa natin or hindi na. Yan. So, sa ngayon ay babrushin muna natin ng toothbrush bawat parts. So guys, ito na yung kinalabasan ng ating pagdidegrease sa ating mga bike parts. Yan, kung makikita nyo, nakahiwalay na ating mga sprocket. Yan, bawat teeth. Yan. So dito makikita nyo yung spacer nung sprocket natin ay malinis na. Yan, effective talaga yung degreaser. Yan, linis niya yan. Sandali lang niya to nalinis. Kumbaga, konting brush lang ay natatanggal na rin kagad yung oil. Yan. So, pagpasensya nyo na guys kung medyo maingay ngayon. Kasi, yun nga, nasa tabing kalsada tayo. Kaya di maiwasan na magkaroon ng onting ingay. Yan. So, balik tayo dito sa atin. Tapos, itong chain guard. Yan, makikita nyo. Yung before and after niyan, napakadumi talaga. Yan. Pero ngayon, yan. Okay na ulit. Malinis na. Yan. Pwede na ulit ilagay. Yan. So, madali lang talagang matanggal yung mga grasa at oil. Yan.
So dito lang talaga sa ano, sa kadena, yan kung mapapansin nyo, natanggal naman yung mga grasa at oil. Yun nga lang, hindi na natin mababalik sa dati yung kanyang dating kulay. Yan. Pero okay lang naman yun kasi ang purpose lang naman ng degreaser ay tanggalin ang mga oil or grasa. Pero kung na-maintain natin yung, halimbawa mula umpisa ay ginagamitan na natin ng degreaser, ay hindi na aabot sa ganito yung magiging parang corroded na yung ating kadena. Pero malalaman nyo naman na tag dito na degrease talaga siya kasi pagka hinawakan mo wala na talagang oil nakakapit sa kamay. Yan. So effective talaga yung nabili nating degreaser. So yan, ayan yung kinalabasan. So makikita nyo, napakakintab na ulit yan. Yan. So yan. So hindi ko lang napakita yung buong proseso ng aking pagbabrush kasi yun nga, nagkaroon ng onting problema na akala ko ay nagre-record pa, nung pala hindi na, full storage. Late ko na nalaman kung kailan malapit na ako matapos. So ang nagamit kong degreaser para sa lahat na to ay ito, halos kumalahati. Yan, kasi mas pinokusan ko dito. Yan, tinignan ko kung kaya pa bang matanggal. Baka ako ano lang to oil stain lang to yung mga itim-itim na yan. Pero hindi talaga. So yun lang, ang importante effective yung ating product sa pagdi-degrease. Yan. So may re-recommend ko to kahit sang parts nyo man tong gamitin, sa makina, sa motor, yan, sa bike parts, yan. Tamang-tama to yung ating nabiling degreaser. Yan. So i-assemble ko lang to tapos papakita ko sa inyo ngayon yung before and after. So ayan guys, kung makikita nyo ay naikabit ko na lahat. Yan, dyan yung ating sprocket or cogs. Yan, pati na rin yung ating kadena. At kung mapapansin nyo, yung ating kadena ay may unting kalawang. So ginawa ko naman ang lahat dyan guys para mawala yung kalawang na yan. Pero stay na talaga yan. So ganyan na mangyayari guys pagka napabayaan yung ating kadena. Yan, katulad niya makikita nyo. So ayan, kung makikita nyo yung ating chain guard, napakalinis na. Yan, makikita nyo, talagang napaka-effective nung ating degreaser na ginamit. Yan. So, yan nga pala guys, ipapakita nga pala ako sa inyong video clip na kung saan ay nilagyan ko na rin ng chain lube yung ating kadena. Yan, para mapanatili nating maayos at maiwasan natin yung tunog sisiw. So, yung tunog sisiw na yun guys ay maririnig nyo lang pagka halimbawa ay kulang na sa oil yung ating kadena. So yun, tapos may papakita ako sa inyo mga before and after na katulad niyan. Yan, yung before and after ng ating sprocket at makikita nyo talaga napakadumi. Yan. Tapos before and after ng kadena. Yan. So kahit paano nabawasan naman yung stain. Yan, before and after ng chain guard. At kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyo kakalimutan na mag-like, subscribe kung di pa napag-subscribe, at i-click niyo na rin notification bell para lagi kayo updated sa mga DIY videos ko tuwing linggo. Yan. At laging tatandaan, always keep safe and always ride safe.